Welcome sa pinakabagong episode ng Team Pausbong! At nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kasama na ako nga pala si Ki, I'm your boy Kigi, at kasama natin ang buong miyembro ng Team Pausbong. Ay, wala pala si Kuya Ricky. Wala pa. Hindi Kuya Ricky, shoutout sa'yo. Busy. Ayan, nandito si Kuya iVlog Moto. Yan, ako nga pala si Kuya Bok, iVlog Moto, tsaka sa ating Facebook, Daphne Dokila. At syempre ang inyong lingkod, Win Castro at Win Castro TV at Manong Win. Pangatlong channel ko, abangan niyo yan. Dami eh. Siyempre, kailangan eh. At ako naman po ang inyong lingkod, yours truly, Yams TV, at ang aking panibagong channel, Yams TV. Ayun, sorry, nakalimutan ko. Ako rin pala. Ang Facebook ko ay Kigi at ang YouTube channel natin ay Kigi TV. At nandito tayo ngayon sa farm ni ang napakalupit na co-host natin ngayon, si Kuya. Ayun, welcome po kayo dito sa farm ko. Yan, mini farm namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And ako nga po pala si Rosewell Periol ng Rap Game Farm. Rosewell Ferriol pala, kara ko Rap Ferriol lang. Rosewell. Rose, ang ganda na, parang Mahalin mo yan. Actually, mga kapatid, hindi na to bago sa atin kasi nanggaling na tayo dito. One of the reason ko bakit tayo pumasyal dito kasi si paring Kigi gustong makita yung farm mo. Yun. Pwede. Kumbaga update lang tayo. So, paring Raf, kumusta na ba yung farm natin ngayon? Update natin. Ayan, yun wala naman tayong bagong update dito sa farm ko dahil yun pa rin yung mga bloodline ko ginagamit dito. Kung ano yung pumunta kayo dito, yun pa rin yung mga bloodline na ginagamit ko. Although nagdadagdagan ako, nagre-repress ako ng mga bloodline ko, pero same bloodline pa rin. Bloodline pa rin. Napakasarap sa mata ng mga nakikita ko dito mga estudyante ni Kuya Rap. Kasi talaga nga ito, dumidiin talaga to pagka minsan, pagka nakikita ko siya sa gitnaan, sa exam, sasabay ako dyan. Sumusurbol talaga ako dyan. Kaya ito na yung pangarap ko na natupad na nakapunta na ako sa farm ni Kuya Rap. Kung hindi nyo mapapansin, lagi si Kuya Rap ang laman ng SM sila. Ano ba ang sikreto ng pagpili mo ng mga manok? Sa paghahanda naman ng manok, ganun pare-paras lang naman kami mga breeder. Kaya lang, ang pinagkaiba nga namin, yung bloodline kasi namin is tagang yung mga subo ko na yung mga bloodline ko. Kaya, siguro talagang swerte lang. Alam nyo naman ang ating industriya, yan ay swerte-swerte lang. Pero sa ang swerte ko, pinakaswerte, Pagdating naman sa mga manok, Kuya, nag-out ka pa rin ng mga manok mo rito? Oo, nag-out talaga ako. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo pwedeng hindi mag-out. Kasi alam mo kung bakit. Hindi natin maituloy-tuloy yung farm natin kung tayo hindi mag-out. Kasi kung tututok lang tayo sa mga event, hindi naman laging swerte. Hindi naman laging Pasko. Naalala nyo nung expo, sold out agad. Oo, nung unang namin, sold out talaga kasi pinakyaw nung kilala ko eh. Isa pa lang yun, no Kuya Rap? Hindi, pero yung unang kita noon, sabi mo, wala. Di ba nung una? Wala na. Oo. Yung pala, yung ibig sabihin wala, kala ko wala bumibili, yung pala wala na natira. Ano pinaka mabenta mong bloodline dito, boss? Ayan, yung halos lahat naman bloodline ko dito. Oo. Pagdating sa mga linyada, boss Kuya Rap, kina-classify mo pa ito, class A, class B. May difference ba sa presyo pag nagbenta ka ng mga ganong class? Akin walang class A. Kasi alam mo yung bloodline yan, yun din lang eh. Kung ayaw nila yung manok na yun, hindi, okay lang sa akin, walang problema. Kasi dito sa akin halos yung mga iniiwan ko na yan ay sineselect ko na. Kumbaga, yung mga reject niyan, tinatanggal ko na. Para hindi na makita nila dyan. Kasi kung rin lang na kung sila, mas maganda yung mula na kung sinasabi rin sa akin yan ni Doc na lagyan ko rin ng mga class A kasi yung mga Classification. mababa yung bumili, mga ganun. Kasi bakit ikaw magbibenta ng mga class A parehas naman bloodline yan. Saka sila rin mismo mamimili dito sa farm niya, boss. Sila. Tsaka hindi ako natatago dito ng mga bloodline. Kasi ang pagbibreed naman kasi hindi man dapat basta ka na lang magbreed eh. I-breed mo agad. Dapat pag-aralan mo kung ano yung bloodline na nakalagay sa kanila. Kasi iba na ilalabas doon pag breed nyo yan. Iba. Pagdating naman
Kuya Rap, sa pag-breed, may limit ka ba kung ilan lang yung pwede mong i-breed ngayon? Ngayong season na to, o bahala na? Sa akin, wala nang limit-limit eh. Basta kaya. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang breed ko. Kasi Diretso talaga. walang natitira sa akin eh. Walang natitira sa akin. Kasi day old pa lang sa akin, inuubos na. Ay, ibig sabihin nagbebenta ka na ng day old. Oo, day old. Ina-out ko na yan. Basta meron nag-PM sa akin, eh sige, binibigay ko. Kaya ba't nang huli, walang natitira sa akin eh. Di ba talaga? Pasikat pare, no? Hindi, ito, kwento ko lang ha. Kasi ako nag-grab ako. Akalain mo yung nangangalakal na napadaan. Nagchismisan sila nagbebenta ng sigarilyo. Yung pala tambay sila sa Santa Monica. Mm-mm. Ang pinagkukwentuhan, ikaw. At chismisin ah. Ay, tawag sa'yo. Tikoy. Tikoy. Oo, tikoy. Bakit pala tikoy, Kuya Rap? Hindi, yun talaga negosyo ko dati. Nagbebenta ka ng Oo, yun talaga negosyo ko, Tikoy. Doon ako nakilala. Pare, tirador daw ng Santa Monica to si Sir. Kaya nga sabi ko. Naglalakad doon na nakaano eh. Minsan two-piece eh. Pinagulat lang talaga ako siya pinagkukwentuhan. Kaya nga nang lumapit ako, boss, pa-soft drinks nga. Sino si Tico? Yung SMC, malupit doon. Ano ba yung tamang pagkondisyon ng manok bago mo isa lang sa gitna? Para Ilang sa'yo. days? Sa kondisyon kasi, hindi ko alam eh. Kasi yung tao ko nakakaalam. Asa yung... Oo, siya. Dati nakakondisyon din ako kasi nag-seminar ako sa conditioning. Ngayon, iba na kasi yung pinag-seminar ano, kaysa ngayon. Kailangan kasi bawat henerasyon eh, dapat naiiba yung mga ano, yung mga pag-condition. Nag-iiba-iba rin pala siya. Oo, Hindi iba-iba. siya old school. Hindi. Okay. Kaya sa mga kaibigan natin na bago pala nakapanood sa atin na alam ko naman halos lahat kilala kayo, sir. Pero sa mga bago na una kayo makikita sa channel natin, tanong ko lang, sir, ano-ano ba yung mga linyada na nandito, sir? Ayun, yung mga linyada ko naman dito, yung nga, number 1, yung Mangyandom ko. Tapos Gilmore, tapos John Bishop. Tapos yung sweater ko, tapos rounded. Sila 5. Tapos may mga viewers tayo na siguro hindi napanood yung una. So ito, ulitin ulit natin to. Paano ba nagsimula si Kuya Rap ng Rap Gay Farm? Ayun. Ay, magandang tanong yan. Kasi hindi naman lahat, pare. Napanood din. Oo, tama. Ulitin natin ulitin ng nakaraan. Oo, yan. Nagsimula ako noon, ng 2014. Ayan, bumili ako ng... Dati sa gilid-gilid ako bumibili. Sumasali ako sa SMC. Kaya ako nakilala doon. Tapos, hindi pa naman breed ko na sarili. Kumbaga, 2014 bumili ako ng Trayo. 2 Trayo binili ko. Yun, hindi pa rin nag-nick yung mga pinalabas ko. Tapos sumunod, 2 taon, 2015-16, bumili ako ng Trayo. Medyo hindi pa rin nag-nick Okay. yan. Hindi pa rin. Oo. Tapos yung 2017, yan, nag-import na ako sa Amerika ng may nakilala kong si Sir Boyet Juliada. Nagkakilala kami noon. Nasa Amerika. Sa kanya ako nag-order ng mga materialis na galing sa Amerika hanggang sa yun, kumbaga nag-nick na. Anong linyada yan, kuya? Yun, yung Gilmore ko na yan. Yung Galing kay Carly Smith. Oh. Yun. Oo, yun yan. Sa kanya nang galing yung mga manok ko. Tapos, yun, may naging kaibigan ako, yan, si Doc Elmo Gayoso. Tapos yan si Doc Ray Tambong, may mga parating din galing Amerika na John Bishop Kelso. Pero wala akong nakuha sa Amerika na nung unang wala pa ako nakuha ng John Bishop sa Amerika. Kasi, di ba, namatay na talaga yung may-ari nun, si John Bishop. Yung mga pinagbagsakan din sa Pilipinas, hinanap ko talaga sila. Para magkameron ako ng bloodline na yun. Yan, nakilala ko nga si Doc Ray Tambong, si Atty. Ebelia, kasi sila yung mga binagsakan yan. Ayun, nung pinaghalo-halo ko na John Bishop sa John Bishop kasi wala naman talagang purong manok eh. Yung pure na bloodline. Wala naman. Process yun. Malaman, boss. Sabi kasi na iba, ito pure. Iba naman, hindi siya pure. Katulad ikaw, hindi ka pure. Ano ba talaga para sa'yo? Hindi, para sa akin kasi, ikaw yung gagawa ng pure mo. Yun ang sabi sa akin ni Sir Art Lopez. Kung gusto mo magpapapuro ng manok mo, bumili ka ganito ng sweater. Kung ano ba, sweater line kuhanin mo yun. Tapos pag-asawa-asawain mo. Kaya lang magastos. Sabi niya, yun, sinunod ko yung sinabi niya sa akin. Hanggang sa, yun, napaganda, bali 4 na John Bishop yung kinuhanan ko. Isang imported, tapos 3 local, pero may mga dugong imported pa rin yun.
Ayun, hanggang sa napaganda ko yung mga John Bishop ko. Yun namang Gilmore ko, halos 3 farm lang pinanggalingan kay Carlos Smith tsaka 2 local dito sa kaibigan ko. Yun, napaganda ko agad yung... Kasi mahirap eh. Kung imported ko ano yun, mahirap magtimpla. Mahirap timpla. So maganda imported tapos Local. Local. Oo, local. Itong mga bulik mo, sir, anong pinanggalingan ng mga bulik mo? Mga sikat na mangyandong mo. Yung ano naman, yung bulik na yan, ang original niyan talaga Calidom na imported. Calidom. Oo, Calidom yan. Tapos may isang kong kaibigan na nagpadala sa akin ng isang babae. Pinaasawa ko doon. Tapos in-inbreed ko doon sa lalaki. Hanggang sa napalabas ko yan, tinawag ko na siya na mangyandom. Mangyandom. Kaya naging mangyandom yan. Kasi namamayag pa. mangyan tayo eh. Oo. Di ko naalala niyo, di ba yung nag-viral kay Kuya Rap? Oo, yan. Kasi pronesyo nung anak ko ng 150,000. Ay, 100,000. Isang piraso. Kaya nag-viral talaga yun. Inaway pa ako sa Facebook. Ngayon, magkano na ba ngayon yan? Hindi, yung trial lang talaga naman yan eh, no? 55. 55. Bakit pa mahal ang trayo, Kuya Rap? Hindi, syempre pinaghirapan ng mga breeder yan. Kasi lahat naman ng breeder, yan ay pinaghihirapan nila bago maging tryo. Ewan ko lang sa iba, pero sa akin yun ang ginagawa ko. Kasi bago mo palabas yan, bago makompleto, talagang paghihirapan mo ng ilang taon. Hindi yung basta pag sinabi mong yun na yun, lalabas hindi, iba. Iba lalabas yan. Kasi malay mo, yung nakuha mo, may timpla na iba yun. Wala nakakasiguro. Wala nakasiguro. Kaya talaga, kung ikaw bibili ng materials, dapat talaga honest yung kukuhanan mo na breeder. Yung sasabihin talaga sa iyo yung totoo. Kasi meron dyan, magaling lang sa social media, magaling lang magkwento, pero yung manok niya crosses, kawawa yung bibili. Oh. Marami akong nakuha sa ganyan na, marami na nung karanasan na ganyan na sayang yung pera. Kasi nung unang bili ko ng materials noon, talagang trial and error nangyari. Ilang taon mo bago napalabas talaga? Hindi, isang taon lang palabas ko. Ang gagwapo talaga, sobrang gagwapo. Ang So, ibig masakit. sabihin, hindi rin talaga ganun kadali talaga na magtimpla ng mga manok. Talagang ikaw mismo, hahanapin mo yung tamang ano talaga. Oo, hindi man po pwede, hindi man porket yun ay nabili mo kay Halimbawa kay Kuya Kigi, sikat. Hindi porket binili mo sa kanyan, maganda yung lalabas sa'yo. Hindi. Kaya yung sasabihin ng ibang breeder na isasalang mo na lang yan tapos maganda lalabas. Hindi, magaling lumabas. Kaya lang, ang problema doon, kung ibinibigay ba yung paanon. Merong lipad ng lipad, magaling sa liparan, pero pagdating sa paa, Wala na. hindi na binibigay. Hindi na binibigay. Kasi mahirap yun eh. Ako honest ako sa mga kumukuha sa akin. Kung ano yung timpla sa akin, sinasabi ko, wala lang masama ron eh. Tama. Kasi, surtihan lang naman yan eh. Pag halimbawa nakaharap kita, ay pagalingan lang tayo sanda niyan. Ganon. Ito, ano na to eh, kung pwede natin isama to eh. Pagdating naman sa mga linyada, halimbawa, papangalanan mo yung linyada mo na ganito. Tulad siya, may mangyandom ka. Kaya nga, dapat ba, ano ba talaga dapat ang characteristic na pwede mo nang ipangalanan ng na sarili mong tong manok na to, na ito, rap period rap sweater, rap ganito. Ano masasabi mo sa ganun, Kuya Rap? Anong basihan? Hindi, kasi ako, pinangalan ko yan sa akin dahil tagang i-develop ko siya ng maayos. Hindi Kasi ba po pwede, Kuya Paputo? tsaka sinubukan ko. Hindi ba po pwede, itanong ko lang bukod doon bago may pagpatuloy, hindi ba po pwede pag bumili ako niyan Oo. ng anak, Oo. papangalan ko siya, Team Pausbong Line. Hindi pa rin, hindi ko pa nakapasikat eh. Sige, tuloy ko. Oo, kailangan pasikatin mo muna yung manok mo. Oo, kasi kung papangalanan mo yan na kung hindi naman walang kwenta yung pangalan mo ron. Hindi kong nabili lang sa mga Tianggian, Grotto, ganyan. Tapos pinangalanan ko na agad ng Kigi White. Oo, kailangan talaga masubo. Kasi ako nung ako'y nagbago ako nag-out ng mga yan. Talagang ilang taon ako, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 years. 9 years ako. 9 years. Talagang 9 years kong itrinay lahat ng bloodline ko. Dine-develop mo Oo, August 2023, 24, ayan, nagbenta na ako niyan. Mga ganyan. Pala, 2014, 15, 16, 17, 18. 9 years. 9 years. So, dun mo, mga ilang taon bago mo pinangalanan, Kuya Rap, na mangyan? Ano lang, 2 taon pa lang yung natawagan kong mangyando. Nung nakilala na ako nung nagsasalina ako sa WPC. Tapos mas lalong pumutok yan nung nag-viral. Oo, nung nag-viral. At saka nakita naman nila sa SMC, talagang umi-score yung mga bully ko na yun. Talaga. Umi-score yan.
So sa madaling salita, hindi ka pala talaga basta-basta nagpapangalan ng ano kung wala ka pang naipapakitang ano talaga. Katulad ni Agatan, di ba? Yung white jacket niya. Na-prove yung ano niya. Tinatanong ngayon kung ano linyada. Tinanong sa kanya yun. Sinabi niya white jacket. Anong uri ng white jacket? Ang dami pa nga nung kay Agatan. Yung mga Pero siya sikat. kasi, matagal na siyang nag-breed. Helicopter Pacquiao. Ang ano lang kasi noon, ang senaryo Sa mall. ang senaryo lang naman, pwede ka magpangalan pero sa mata ng iba, magiging kakatatawa-tawa ng ano lang. Oo. Di ba? Kasi wala ka namang ano eh, wala ka namang napatunayan. napapatunayan. Papangalanan mo ng ganyan, di ba? Ganun pala yun. Buti na lang pag nagkamanok tayo, hindi ko lalagay no. Win Castro line. Kasi yung balak namin, pagka Buti may salamat, sisiw ah. kami, Kasi kaya bibiruan ang pangalanan namin na, ito, Team Pausbong line to. Kaya lang namin na itanong yan. Ngayon lang naman Kaya yun. namin tinanong kuya. Ngayon may okay. farm na kasi ang Team Pausbong. Kaya Baka nagsisimula. Tama yun, tama yun, Simula, tama yun. kaya tinatanong nila ngayon kung ano yung mga pwedeng maging gawin nilang option pag nandun na sila sa farm. Kasi syempre nag-umpisa tayo. At ito naman kaya Rap, syempre si Kuya Rap, syempre may iniidolo yan. Kasi ngayon siya iniidolo ngayon ng mga magmamanok eh. Kuya Rap, sino ba iniidolo mo dati? Ako, wala naman ako iniidolon dati. Basta gusto ko lang bumili sa kanya ng manok. Okay na sa akin yun eh. Kasi, alam mo sa totoo lang yung mga idolo-idolo sa pagmamanok. Pag nasubrahan ka ng idolo sa pagmamanok, halimbawa, idolo mo si ganito, Si Tinto. Mawawala. sasama yung loob mo eh. Sasama yung loob mo. Kasi nga naman, Sasama yung loob kasi mo. nga naman, Di ba? expect. Tinan mo ako, sa totoo lang siya, si B-Boy, gustong-gusto ko yung ano niyan, yung puti niyan, pero hindi ko siya in-idol. At saka wala pa ako naging manok ni Sir B-Boy. Wala pa ako, never pa ako nakakuha sa kanya kahit isang beses. Ginawa na ko yan, si Atty. Abella, si Lance De La Torre, yan si Ma'am Grace Season, yun, kilala siguro niyo yun. Ma'am Laban lang. Ayun, sa kanila, tapos si Doc Ray Tambong, yung mga kinuhanan ko. Tapos si Mayor Ret Angar, nakakuha rin ako sa kanya. 3 tryo na ako sa kanya. Okay, Art Lopez. Paano kumuha? Oh, limang tryo na ako sa kanya kay Sir Art Lopez. Kaya medyo White Hatch? kumuha ko ng white hats sa kanya. Pero nakita wala naman ditong white hats. Oo nga eh, wala. Wala na, meron diyang isa nasa bahay yung broodcock ko. Kaya lang talagang matanda na yun. Pero hindi na sa kanya yun, sa aking ano na yun. Dinevelop ko na. Hanggang ngayon, Kuya Rap, pinag-aaralan mo pa rin yung mga pagdating sa crosses. Oo, hindi pwede na kailangan taon-taon talaga pinapag-aralan mo yan kasi alam mo kung bakit. Taon-taon nag-iiba yung lumalabas kasi maraming gumagaling mag-breed, maraming na nag-breed. Ay pag nakaharap mo sila at yung ano, yun at yun pa rin, Durog. baka kailangan talaga itimpla mo ng sarili mo. Ngayon, pag nag-nick yun, huwag mong tanggalin sa farm mo. Parang si Sir Bibo yung bro na yung nakwento mo sa amin. Sir B-Boy, pupunta ako dyan madaling araw. Gising pa rin si Sir B-Boy, alas 3, alas 2 ng madaling araw. Makita-kita ko dun sa may kainan, nag-ano pa rin siya, nagbabalanse pa rin siya ng ano. Saan ginagawa mo dun? Tingnan ko yung huli naming krinos. Magsapay ka naman. Ganun yun. Talagang walang... Pinapag-aralan. Hindi po pwede yung pag gusto mong i-breed yun agad. Hindi Matulog ka pwede. naman, sabi ko sa'yo, matulog ka naman, sir. Hindi kasi may bago akong ilalabas ng mga linyada at materyales. Kailangan ko makakita ko alin dito magninik. So, dun ako banga sa kanya na sabi ko, kahit parang fine wine siya eh. Tsaka talaga number 1 yung kailangan pag-aralan mo yung tsaka may listahan ka dapat. Bago lang sa akin yan. Bago lang to. Ay, may mga bago ba kayong dinedevelop ngayon? Oo, meron. Susubukan ko kasi niregalo sa akin yung nanay niyan. Ano naman yun? Baka pwede may share. Ano yun, niregalo sa akin sa King's Laser. Kanawa yun. Kanawan. Oo, yung tinimplahan ko ng John Bishop po. Ewan ko anong lalabas dyan. Ah, ito, Magaling. ito. White pit eh. Oo. mga Yung John parang Bishop. gold. Oo, White pag- John Bishop yan. So makikita nyo pala guys dito ngayon yung manuka ni Kuya Rap kasi syempre nag-shoot tayo dito at makikita nyo yung mga magaganda at mga ito Kuya Rap, bago to diba? Itong mga kanawayo na to. Bago yan. Ito yung mga bago mo rito. Yan lang ang bago ko. Ipapalabas din natin to rito guys. So abangan nyo to. At ano pa ba mga bago nating linyada dito Kuya Rap? Wala na, yan lang. Ito lang. Yan lang, kanawayon lang. Yan, siyempre, malapit ng ano. Oo, Pala sa Kuya Rap, paano ka naman mag-handle ng mga tao rito? Yun. Ayun, sa handle naman kasi pakisama lang sa mga tao. Kasi number 1 yan, pag hindi mo minahal yung mga tao mo, iwanan ka niyan. Wala na naman yung farm mo. Pangit kasi iba-iba yung tao sa farm. Kasi pag iba naman pakisama, mamaya nakuha mo, magnanakaw. Mahirap yun, di ba? Durog ka. Ikaw yung kawawa dahil ikaw yung amo, pinapasahod mo tapos ninanakaw ba yung manok mo. Kasi ako na-experience ko na yan eh. May tao ko
Sobrang bait mo pa nun. Kumbaga sobra. Hindi, kahit naman ganun ano pa rin. Kaya lang, problema, May makakalusot talaga eh. hindi nakakalit. Talagang sinasadya. Sinasadya talaga. May ano ka rin sa mga Oo, kaya yung mga tao ko, at saka ayaw ko sa tao ko dito yung ano, yung iba-ibang lahi. Ay, iba-ibang probinsya. Dapat Isang probinsya lang. para magkakababayan Oo, kasi hindi magkakasundo yun eh. Hindi magkakasundo. Number 1 yun. Ay, pag nasa pagsapar, hindi na magkasundo yung mga tao mo, mag-aawa yan. Magkakampi-kampi. hindi mo mawala Parang din yung sa inggitan. bilibid Inggit. pala yan, kung gano'n, no? Ha? Iba-ibang, dito. Iba-ibang sa gang. Ilocan. Oo, yun. Mahirap yun. Mahirap Tama yun. naman. Yung kami, dito kami sa Samaang Pogi. Siyempre, yung kilalang ni ano dyan, si Bustoyo. Yan, si Bustoyo. Yan, matagal na sa akin yan. Tagal na ito ni, nakikita ko na to dati pa, nung Tagal na sa akin pa. yan. Sikat na sikat si Bustoyo. Oo, Wala pa si Bustoyo na yan eh. Kunting lingon pa lang yan ni Bustoyo, talagang pangiti ka na eh. Naglagpanti ka talaga kay Bustoyo. Napakagwapo niya. Siyempre, Team Post Bong may ano tayo eh. Kung naniniwala ka Yun. ba ako yan. Kasi tinusubukan namin kasi na ano na sa Tinatanto sa namin kung sino farm yung may ganito, yung mahilig maniwala. tanong mo pare. Naniniwala ka ba sa mga pamahiin, Kuya Rap? Ayaw naman. Dalawa na! Nagpamahinga niya, totoo yan. Kasi wala lang, tsaka wala lang masama kung susundin ninyo. True. Mga paniniwala ang pamahiin, bigyan nga po kayo ng example. Paano pamahin ba? Sa manok. Wala naman ako eh. Bagla ako makasalubong ng yung ililibing. Subok ko na yan. Pauwi na kahit yung hindi ihatid ko na sila, tapos ako papunta na sa post, may nakasalubong ako. Bumabalik ka? Kahit ilang beses yung sinubukan, pero lagi kami Oo. Kaya yun, huwag ka nang tumuloy. Hindi, baka kailangan mo lang kasi pag meron ka rin nakitang ganyan, bagsakan mo ng 5 piso. Hindi rin totoo yun. Ha, di rin totoo yun. Hindi totoo. Magkanong Sinubukan ko na, nakailang bagsak na ako. Konsuwa lang yung namumulot eh. Kasi di ba sabi nila nung kabataan na pag nakita ka ng may nililibing, Oo. anuhan mo ng Hindi totoo. Hindi totoo. Wala rin Kasi pala. dati nung may nililibig, pag may nakikita akong karo na dumadaan, nung makabata ako, sinusundan ko eh. Kasi pag may hinahagis, kinpo. Kinukuha. Hindi, ito pa, may mga isang tropa Kaya na... pala di mo tumi-effect kasi may kumukuha agad. Di ba parang yung meron nagsabi rin na pagdating sa manok din, yung kunyari, aso, nagpapahabol sila. Totoo. Pag hinabol ka, ibig sabihin, ituloy mo. Ituloy mo daw pagka. Hindi ko alam yun. Oo, may Hindi ko mga alam. ganong pamahiin. Natuwa kami dun kasi first time namin marinig yung Kuya Rap eh. Kasi pagka daw ang aso, pinupush ka daw niya. Isa naghahanap sila ng lugar na may iskinita na maraming aso, magpapahabol sila. Ay, hindi totoo yun. Sinadya mo eh. Sinadya nila eh. Talagang, actually, ito partida ha. Di ko sasabihin yun, farm. Pinuntahan namin. Kahapon lang, ilang beses na nag-chat. Oo. Oo, sunod-sunod, tatlo. Sunod-sunod, tatlong sunod. Hindi. Kaibigan natin yan. Kaibigan, nagpahabol sa aso eh. Sinerte lang yan. Swerte lang yan. Totoo. Eh, paano nakagat yan? Di malas niya. 2-5. 2-5. Anong 2-5? every week. Actually, nag-usap-usap. Dadagdag lang ako. Halimbawa, gusto ko palabas, ito lang. Straight com lang, gusto ko lahat. May ano ba, may pamamaraan ba? Ayun, yung kung gusto mo naman ay puro straight yung papalabas mo, pasaw mo rin siya sa straight ko. Ganun yun. Turo sa akin ng Manong Art yun. Yun, lahat ng ganun. Kung anong gusto mong palabas sa kulay, pwede mong gawin sa manok yun. Basta, halimbawa, straight comb, tapos sunog lalabas. Ganun lalabas doon. Malabas man yun pa ilan-ilan lang, pero lamang yun sa ano, sa ganun. Kagaya sa akin, pag gusto kong palabasin ng yung mangyandom ko, gusto kong palabasin ng lahat ay green legs. Lalabas yan, lahat green legs. Wala lalabas yung ibang kulay dyan. Ganda rin ipayo sa tao, especially sa mga old school na hindi pa naniniwala sa social media. Ano ba naging magandang epekto sa'yo ng social media, kuya? Yan. Abay, malaking naging epekto sa akin ng social media. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa buhay ko ngayon, hindi ka naman makikilala kung... Kilala na ako. Kung kilala na ako, nung dati pa naman sa WPC. Simula nang pumasok kasi ako kay Boss Atong sa WPC, nakilala tayo, pumutok yung pangalan ko. Kaya lang, madali ko napasok yung social media kasi nagamit ko yung kasikatan ko sa kanya dati dahil sa Riwa pa. Oo, kasi maraming gusto pumasok sa sa social media. Yung mga big time, tinan mo yung big time at saka ako, tinan mo yung followers niya tsaka sa akin, magkalayo. So, ang ganda ng timing na ginawa mo. Habang mainit ka pa, pinasok mo social media. Iyon, number 1 yan. Kasi maganda social media, alam mo bakit? Eh, kumikita ka na sa kanila, kumikita ka pa rin.
May doble-doble. Puti nila sa akin. Ang sarap, di ba? Sa mga Ang manok. malapit niya, nandito ka lang sa farm mo. Oo, kita mo ako. Trabaho ko lang. Farm lang ako. Dal ka lang, Oo. konting kwela, Oo. motivation, kita ka kasi lalo na pag may ano ka baga, may magandang resulta ka na sa larangan na ganito. Pag, Ano, tsaka number 1 yun. Kailangan kung mag-social media ka, magpakilala ka muna. Kasi kung hindi makilala ka lang sa social media, tapos yung mga manok naman niya, yun. Kasi hindi naman tayo pwede magsinungaling eh. Pag nagsinungaling tayo dyan, sisikat tayo ngayon, kinabukasan wala na. Labagsak. kakainin ka na. Paano bababalik sa'yo yun? Di ba? Walang repeat orders. Pagtaas mo, bigla kang bagsak. Wala, wala nang Pero kasunod. may napasin ako paring Kiki Si paring Periol, yung unang vlog namin that was a year ago, hindi ka pa masyado nag-out yun. Wala pa. Hindi pa ako masyado nun. Nung unang punta nyo, hindi pa ako nag-out masyado nun. Kasi nga puro ano siya nun eh, puro Sali. pasali. Pero yun yung time na yun na talagang nagiging pinagkakaguluhan ka ng social media. Laki ng mababa pa followers mo. Noon nagulat ako sa iyo, Konti Brad. pa, konti pa. After ilang buwan lang, nag-150,000 followers that Ang time. mga nasa 200 ka na ngayon kaya? 200. Kung hindi ako naban, mga siguro mga 300. 300k na. Ganon siya kabilis. Naban. Hindi kasi ano, yung content kasi niya, masayahin siya lagi. iba Yan, kasi yan yung gusto charisma kong makikita lagi. Kahit sinong tao na makita mo lagi masayahin to. Kumbaga nadadala niya yung ano mo eh. Bad trip mo, makita mo si Kuya Rap doon, nakatawa na naman to. Magdadamay ka eh. Para sa si Jollibee. Nakakitilan lagi. Yung isang account ko, ano na? Tapos magaling magbasag si Kuya Rap. Yung Pexonatcher. Alam mo ba dati, pare, nung nakilala namin Mataas pa siya? yung ano ko nun. 1.7. Oo, mataas pa kayo dati. 1,000 plus lang siya 1,000 before. plus lang before. Kabago-bago niya pa lang, pero Bago may lang yan. 100k na. Grabe. Tama, di ba? Ganun kasi. Ikaw na. Hindi magaling kasi mamasa si Kuya Magaling Rap. idol. Talaga matatawa ka kasi. Hindi, saka marami nagmamahal talaga sa kanya, lalo lang dito sa lugar natin. Minsan nakita ko sa ano, may nag-comment, Kuya, pahingi naman, ano, tapos yung parang 1.5 lang. Ano 1.5 lang? Basag ka. Malakas mang Oo nga kaya Ram, sa mga live mo, syempre, napapanood kita minsan pag ano. Yung mga sinasabihan mo na ano ba masasabi mo doon sa mga mahilig boy pengi? Si Boy Hingi. Ayun ang pinakapangit na kunwari hindi nila alam yung gasto sa farm. Hirap na pa. Nakakala nila easy to get. Kaya ngayon lagi ko sinasabi sa live ko, ang pagmamanok ay parang tao rin lang yan. Halimbawa, ikaw, may nililigawan ka. Ikaw ba hindi ka mamumuhunan? Pag may nililigawan ka, lalo kung maganda. Kailangan mong... Kailangan mo muna ka. Ganon din sa pagmamanok. Kung gusto mo lang maganda at gwabo na manok, kailangan mamumuhunan ka. Hindi yung mamumuhunan ka pahingi. Eh, paano kung itlog lang hinihingi sa'yo? Bato ko sa kanya yun. Siyempre, Pagdating naman sir sa breeding, ikaw ba mismo hands-on ka ba talaga sa pag-breed ng mga, pagtitimpla ng mga linyada mo dito, boss? Ayun, yun, number 1 yun. Kasi ako talaga yung nagmamatch yan sa, sa harap ng bahay ko. Kasi doon ako nagbe-breed. Kasi hindi ko pwedeng i-ano sa kanila dahil baka iba-iba yung mapaasawa doon sa manok. Lalo yun, ang magiging chapsoy na sinasabi. Kasi kung halimbawa na paasawa ng tao ko 2-way na yun, tapos yung babae 2-way din, ay chapsoy lalabas doon. Sorry. mo Kuya Rap, parang feeling ko na-influensya ka rin ni Sir Art Lopez. Bakit? Ganyan siya, no? Kasi gusto niya yung breeding hiwalay sa sa farm. Kasi nga naman sa breeding, talagang tutok mo yun. Unlike pag nasa farm na yan, medyo machachap. So yun kasi di ko na alam kung saan natatalon, nalilipad yung mga yan. So, hindi mo ina. Hindi, talagang totoo lang si Sir Art Lopez yung nagturo sa akin. Oo. Kasi ako ganun din idea. Di ba yung breeding ko, nando dun sa may paggawaan ko ng kulungan ng manok. Tsaka never ako nagtanong sa iba. Doon lang talaga sa Kay kanya. Sir Art Lopez lang. Sabihin ko si Sir Art Lopez ang pinaka-mentor. Oo. So ito, Kuya Raf, ito ano lang kasi, alam naman natin na ang Team Postbong, ang nagmamanok man talaga si Paring Kigi. Nag-decide ang buong grupo na Mag-umpisa. mag-umpisa na magmamanok kami. Kumuha siya ng farm. Ano bang pinakamagandang payo sa katulad namin at sa iba pang mga magsisimula? Kasi alam naman natin, isa ka na, kahit aminin mo, hindi, isa ka na sa legend, pare. Pagdating sa manok. Anong magandang payo, pare? Ayun, may payo ko lang sa inyo. Dahil magsisimula kayo. Dapat materialis yung maayos. Number 1 yun. Kasi may lugar na kayo eh. Wala kayong problema eh. Kailangan nyo yung materialis na maayos. Na alam nyo talaga na honest sa inyo yung kinuhanan ninyo. Na talagang sumasali sa gitnaan. Kasi hindi ka pwedeng kumuha kay ganito, hindi sumasali sa gitnaan eh.
kayo dapat talaga yung kilala na magiging honest sa'yo. Kagaya mo ikaw, labas-pasok kay Sir B-Boy. Pwede mong, Sir, baka naman bigyan mo ko ng talagang original mo dyan. Ganon. Kasi, kung basta ka lang bibili sa kanila, kahit ako, bibigyan lang kita ng kamote. Di ba? Ay kung yun ay talagang nalalambing-lambing mo si Sir B-Boy, Kumbaga talaga nakuha mo yung tiwala. bibigyan ka ng maayos yung kaya lang maayos din ang presyo. Maayos na presyo. Tsaka kailangan kung magsisimula kayo, mga idol. Ito, yung masasabi ko sa lahat sa inyo. Kung kayo magsisimula, dapat number 1, may pera kayo. Kung malapit naman kayo sa San Jose, Bulacan, sa may tapat ng SM, syempre pwede nyo rin puntahan yung poultry supply ni Sir. Saan ba malapit yan? Ayan, at saka syempre mag-open nga po ang aking poultry supply sa darating na May 8. Ilang araw na lang. Yan po dito po sa harap ng SM. Makita nyo po doon Rap Poultry Supply. Tama, Rap Poultry Supply. At syempre, kung galing naman kayo sa norte at nauuhaw kayo, pwede rin kayo dumaan sa kanilang milk teahan. Ano ba? Ay, syempre naman. Ang aking coffee shop dyan sa Igay Road. Yung brewing spot ang kakapihan namin. Yan. At ako nagpapasalamat sa lahat ng mga followers ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi nakapalo kayo sa akin. At syempre, lagi nanonood sa atin. At yung mga star sender ko na araw-araw nagsisend sa akin. Diba? At hindi lang yan, syempre, ang Team Pausbong ay meron din kaming pasabog data na yun, bro. Siyempre, kakaiba na ang Team Pausbong. Kung dati vlog lang tayo, ngayon nagbibenta na ang Team Pausbong ng mga incubators, hatchery, lambat. Galvanized cages. At ito pa ang pinakamalupit dyan. Dahil kapag umorder po kayo ng maramihan, may chance po na ma-vlog po ang inyong farm or inyong backyard. At kami pa po mismo ang magdi-deliver sa inyo ng in-order ninyo. Alam naman natin, di ba, boss Ralph, na once na na-vlog, malaking tulong yun. Aboy, malaking tulong yan. For free, ha? Oo. At hindi lang yan, syempre, pag kami ang nag-deliver si Yams TV, sasayaw yan, titi. Pwede. At siguro hanggang dito na lang at abangan ninyo, may konting farm tour tayo. Papakita natin yung mga ibang manok dito. Hindi naman lahat. Showcase konti natin lang. to. Showcase lang natin. Update na. So, siguro, kita-kita natin ulit sa ating next vlog. Team Pausbong!